Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So po munang batiin si Lola Norma. Hello po sa inyo. Salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Si Lola Norma po ay nakakasama natin sa discussion natin tuwing gabi. So tuloy po natin yung ating talakayan po patungkol po sa trusting in God's plan. Ito po ay 7 araw, no? Hopefully this year, every week meron tayong bagong theme or tema na tatalakayin po kada linggo. So, trusting in God's plan, ang ibig sabihin po natin dito ay pagtitiwala sa plano ng Diyos. So, tayo pong mga tao, likas po sa atin ang nagpaplano. Marami tayong nasa isip, no? We plan every day. Pero tandaan po natin, ang Diyos ang may plano sa kabuuan, sa pangkalatan. At yung plano po ng Diyos, we have to make sure na yung maliliit nating plano align doon sa plano ng Diyos. At kung yung plano natin ay hindi kasama sa plano ng Diyos, matutunan po nating tanggapin at pagtiwalaan na mas maganda yung plano ng Diyos kaysa sa plano natin. Now, yung talata po na pag-aaralan po natin ay magmumula po sa Psalm 56 verse 3 and 4. Every time po na tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, every time na binabasa natin yung salita ng Diyos, isipin po natin mabuti na binabasa natin yung isipan ng Diyos. Kaya po, sa tuwing magbabasa po tayo ng Biblia, talagang ihanda natin yung ating mga puso't isipan na makinig kung ano yung sasabihin ng Santong Espiritu sa bawat isa sa atin. Now, ang kaibahan po ng Biblia sa ordinaryong mga literature, ordinaryong mga libro, yung mga writers ng mga libro, namamatay yung author. Pero yung Biblia, hindi po namamatay yung author. So, yung ultimate author po ng Biblia ay yung Diyos. At naisulat po ito sa pamamagitan ng Santong Espiritu. Kaya po, sa kapanahunan natin ngayon, yung author buhay hindi namamatay. At yung author na yon, hinihingi natin yung kanyang gabay upang maunawaan natin itong mga talatang ito. Sabi po rito sa Psalm 56 verses 3 and 4, "When I'm afraid, I put my trust in you. In God whose word I praise. In God I trust, I shall not be afraid. What can flesh do to me?" Kapag ako'y natatakot, magtitiwala ako sa inyo. O Diyos, pinupuri ko kayo dahil sa inyong pangako. Hindi ako matatakot dahil nagtitiwala ako sa inyo. Ano bang magagawa ng isang hamak na tao sa akin? Wala. Now, ito pong salmo na ito ay sinulat po ni Haring David. At ang konteksto nito matatagpuan po natin sa 1 Samuel chapter 21. Noong si Haring David ay tumatakas kay King Saul or Haring Saul. Kasi ito po si Haring Saul naiinggit kay David. Isipin niyo po, hari na siya, ang kinainggitan niya pastol lamang, bata pa. At itong si David, siya yung nakapatay kay Goliath, kaya mga babae kumakanta, no? Si Haring Saul nakapatay ng ganito karami, pero si Haring David, libo-libo yung napatay. Ano po yan? Exaggerated, hyperbole. So, itong si Haring Saul, inggit na inggit kay David. Kaya ito si David naman, dahil lagi siya pinagtatangka ni Haring Saul na patayin, tumakas siya. At alam niyo po kung saan po siya tumakas? Sa Gath. Yung Gath po na yan, isa po sa 5 cities of Philistines. Isipin niyo po, no? Si David, pinatay niya si Goliath. Si Goliath, Pilisteo. Tapos nung tumakas si David mula kay Saul, tumakbo siya sa mga syudad ng Philistines. At yung Philistines po, meron pong 5 cities yan, or yung major cities. Ito po yung isa po ay Gaza. Yung Gaza ay, ito yung Gaza natin ngayon, no? Kung saan may gera. Gaza, Ashkelon, Ashdod, Ekron, and Gath. Si Goliath po, taga Gath. Doon pa tumakas si David, hoping na hindi siya makikilala. Unfortunately, nung nandun siya sa Gath, ina-expect niya, no, yung pinaka-hope niya na sana hindi siya makilala. Pero nakilala siya. Sabi ng mga tao, di ba ito si David, yung naghahari-harian or hari doon sa lugar niya. Meron siyang pinaghaharian sa Hebron. Di ba ito yung pumatay kay Goliath? Siguro yung mga pinag-uusapan nila, no? Di ba ito yung kinakanta ng mga babae na libo-libo yung napatay? So, nung na-realize ni David na nakilala siya ng mga tao, sobrang natakot siya. Sipin niyo po, binalot siya ng takot, dinala siya sa hari, si King Achish. Dinala siya dun sa hari, isipin niyo kung gaano katindi yung takot niya.
Kaya ito si Haring David, nagpanggap siya na baliw. Pinatulo niya yung laway niya rito, kinakalmot niya yung mga dingding. Itsurang baliw talaga yung itsura niya. So, sabi ni Haring Akish, ba't nyo dinala dito yan? Kulang na ba yung mga baliw dito sa lugar ko? Dinala nyo pa dito yan? Palisin nyo nga yan. So, nakataka si Haring David. At yung estilo ni David na yon, yung strategy na yon, yung ginamit ng Diyos para iligtas siya. So, isipin niyo po yung pagliligtas ng Panginoon. No? Minsan, hindi laging spectacular na merong to the rescue na talagang miracle eh. Minsan, gagamitin niya yung mga human wisdom, human strategy. So, yung point na ito, yung Lord ang merong talagang kakayanan na paalisin siya, patakasin siya, na hindi siya makilala ni Akish, no? Sabi po ni David, siguro habang nangyayari ng mga panahon na yun, ang dahil pumapasok sa isip niya dahil musician siya, artist to si David, no? Nagko-compose na siya ng kanta. Kinakantahan niya na yung Panginoon. Sinasabi niya, when I'm afraid, I put my trust in you. Lord, takot na takot ako, binabalot ako ng takot right now. But sa mga panahong binabalot ako ng takot, I put my trust in you. In God, whose word I praise. In God I trust, I shall not be afraid. What can flesh do to me? Hindi ako matatakot sa kahit sino dito, Lord. I put my trust in you. Kaya po yung una nating katuruan, number 1, trust overcomes fear. Yung pagtitiwala po sa Diyos, napapagtagumpayan nito yung takot. Kaya kahit po tayo let's say magkaroon tayo ng matinding pagsubok sa buhay, no, binalo tayo ng problema, mga kapatid, magtiwala tayo sa Panginoon. Dahil yung pagtitiwala natin sa Panginoon, ang siyang gagapi sa ating takot. Kaya po sabi ni David rito, when I'm afraid, I put my trust in you. Pag nagtiwala ako sa inyo, yung aking takot magagapi, mapapaglabanan ko, mapapagtagumpayan ko. Sabi niya, hindi ako matatakot dahil nagtitiwala ako sa inyo. At alam niyo po, pag natatakot tayo mga kapatid, pag binalo tayo ng takot at talagang takot na lang nararamdaman natin, isipin niyo po, yung mga panahon na yun, wala tayong pagtitiwala sa Diyos. Kasi ang pagtitiwala at takot, hindi mo pwedeng pagsamahin. Kapag ikaw nagtiwala ka sa Diyos, mawawala ang takot mo. Ma-overcome mo, malalampasan mo ang takot. Number 2 po, trust focuses us on God's promise. Yung pagtitiwala po sa Diyos, yung mata natin, itutuon ito sa mga pangako ng Diyos. Kesa ang nakikita natin yung mga problema, ang nakikita natin yung mga panganib, ang nakikita natin yung kasalukuyang nangyayari sa atin na para tayong sinakluban ng langit at lupa sa dami nating problema. Sa panahon ni David, talagang binalot siya ng takot. Pero ang sabi ni David, O Diyos, pinupuri ko kayo dahil sa inyong pangako. Yung pagtitiwala po sa Diyos, ifo-focus nito yung ating mga mata, imbis na sa problema, sa pagsubok, sa panganib, ifo-focus nito yung ating mga mata sa mga pangako ng Diyos. Kaya po, magtiwala tayo sa Diyos at sa kanyang mga pangako. Pangatlo po, trust gives us peace. Ang pagtitiwala po sa Diyos ay naghatid sa atin ng kapayapaan. Kapag po tayo nagtiwala ng lubusan sa Panginoon, kahit nasa gitna tayo ng panganib, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Naalala niyo po ba si Propeta Daniel nung siya ay pinatapon dun sa kulungan ng leon? Literally, nandun siya sa harap-harapan, mga bunganga ng leon na napapaligiran siya ng panganib, ng threat. Pero ano po, sabi po rin sa Biblia, natutulog siya ng mahimbing. Bakit? Nagtitiwala siya sa Panginoon. Bakit? Meron siyang kapayapaan. Saan nanggaling ang kapayapaan na yon? Sa kanyang pagtitiwala sa Diyos. Dahil kapag ikaw nagtitiwala sa Diyos, yung takot mo, malalampasan mo, ma-overcome mo. Kasi nakikita mo yung gaano kalaki yung Diyos. Nakikita mo kung gaano kaliit yung panganib. Kaya po yung application natin ngayong umaga, worship God in the midst of danger. Mga kapatid, ikaw ba ay nasa gitna ng panganib ngayon? May mga threat ba sa iyo? Ikaw ba ay dumaranas sa maraming mga pagsubok, problema sa buhay? Yan yung mga panahon na pinakamainam sumamba sa Panginoon. Kasi po hindi tayo sumasamba sa Panginoon sa panahon lang na okay, masaya ang buhay, walang problema, hayahay, sasamba ako, no? Hindi po ganoon eh. Yung the sweetest worship happens when we're in the midst of danger. Naalala niyo sa Apostol Pablo, nung kinulong siya sa Philippi, pinagagupit siya, kinulong siya, anong ginagawa nila Paul and Silas doon? Umaawit, sumasamba sa Diyos. Sa mga ganun pagkakataon na dumaranas ka ng mga pagsubok sa buhay, yun ang pinakamasarap sumamba sa Panginoon.
So si David po, dito sa Psalm 56, sumasamba siya sa Diyos, nagpupuri siya sa Diyos. Nandun siya, napapaligiran siya ng mga tao sa Gath, mga kasundaluhan ni Akish. At siguro yung threat sa kanya talagang sobrang impending, harapan talaga Pero sumasamba siya sa Panginoon. And I believe dun niya na-compose tong Psalm 56. Worship God in the midst of danger. Number 2 po, magnify God and minimize problems. Magnify. Ano po ibig sabihin ng magnify? Kung meron kang magnifying glass, no? Pag tinignan mo na ganyan, lumalaki. When we say magnify God, yung Diyos na hindi mo nakikita yung kanyang kapangyarihan kasi sa kakulangan ng ating pagtitiwala sa kanya, mas nakikita mo ng malapitan. Lord, ikaw yung Diyos na makapangyarihan. Kung baga sa atin ngayon, dinidikdik natin yung ating mga mata dun sa Biblia. Lord, ikaw yung makapangyarihan, lukha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay at walang imposible sa inyo. You're magnifying God, mas nakikita mo yung Diyos ng malapitan. And when you magnify God, you see your problems as tiny, little things. No, parang lumilit yung problema, lumilit yung mga pagsubok, lumilit yung karamdaman, yung sakit, yung panganib, lumiliit. Kasi nakikita natin yung kapangyarihan ng Diyos. That's what happens when we magnify God. So number 3 po, trust that nothing happens outside of God. Pagtiwalaan po natin na walang nangyayari o walang pwedeng mangyari sa buhay natin na hindi pinayagan ng Diyos. Yung Diyos po siya yung nakakasakop ng lahat. God is all-knowing, He knows everything. God is omnipresent, He is everywhere. Walang lugar dito sa mundo na hindi inuokupahan ng Diyos. And God is all-powerful. Ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. At walang nangyayari dito sa mundo na nagugulat ang Diyos. Uy, ba't nangyari yan? Everything happens under or within the sovereignty of God. So, trust that nothing happens outside of God. Ang lahat po nangyayari dito sa mundo ay nangyayari sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya po, kahit may mangyari sa ating, let's say, aksidente, trahedya, matutunan natin magtiwala sa Diyos kasi ang trahedya na yan, hindi naganap yan na kinagulat ng Diyos. Pati ang Diyos na aksidente. No? Lahat nangyayari yan sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. So we need to trust that nothing happens outside of God. So ilan lang po ito sa mga applications. No? Aralin natin yung mga talatang ito. Ang dami nating matututunan. Worship God in the midst of danger. Magnify God and minimize problems. Trust that nothing happens outside of God. Para po sa ating discussion, why does trusting in God expel our fear? Bakit nga ba, kapag nagtitiwala tayo sa Diyos, nawawala yung ating takot? Yung pagtitiwala or faith, ito yung opposite ng fear. Kapag meron kang fear, wala kang trust. Kasi natatakot ka Pero kapag meron kang faith, trust, nagtitiwala ka sa Diyos, nawawala yung fear. Hindi mo sila pwedeng pagsamahin. So, why does trusting in God expel our fear? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion group. At para naman po sa ating panalangin, Mighty God, in times of danger and fear, we place our trust in you. Help us focus on your promises in times of trouble. Enable us to live fearlessly under your protection. Grant us the faith to trust you more each day. In Jesus' name, Amen and Amen. Ang Diyos po ang magpala sa bawat isa sa atin ngayong araw. Ang dalangin ko po na ang bawat isa po sa atin ay mas lalo pang lumalim sa pagtitiwala sa ating Diyos. Especially ngayon po, ang series natin ngayong linggo ay Trusting in God's Plan. Sa atin po na mga dumadanas ng mga matitinding pagsubok sa buhay, marahil merong nangyari sa iyong pamilya na talagang hindi mo ina-expect. May nangyari sa iyong trabaho na hindi mo ina-expect. Ano mang problema na pinagdadaanan natin, matutunan po natin magtiwala sa napakagandang plano ng Diyos. Ang Diyos na makapangyarihan ay mayroong magandang plano sa ating lahat. Ipanalangin po natin iyan. Sama po natin ito sa ating mga panalangin. At kausapin natin si Lord ng talagang puso sa puso. At I'm sure,
ang Diyos ay nakikinig sa ating mga panalangin. Gusto ko po magpasalamat sa katuwang natin ngayong umaga, si Brother Marlon Nito. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Ginagamit ka ng Panginoon para sa ating gawain na ito. Kung meron po kayo natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Yun lamang po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.